Palagay ko po walang matinong ama o ina na papayag. Hanggat maaari nga, tayong magulang ang nagtitiis na kahit na hindi tayo makabili ng atin, basta yung anak natin ay ating binibihisan ng maayos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kung kayong tao ay mabuti sa inyong anak, di lalo ng inyong ama sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti. Kailangang lumipat tayo sa lubusang pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, we are disqualifying ourselves on the grace of God. Hindi natin namamalayan, inihiwalay natin ang ating sarili sa grasya ng Panginoon. Ito po ang isang halimbawa. Noon pong mag-utos ang Diyos sa Israel, kailangang ang bawat hamba ninyo ng pintuan ay pahira ng dugo ng tupa. Natatandaan po ninyo yon? Sapagkat sa gabi ay darating ang mamumuksa at lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo at kanilang mga panganay na anak na lalaki ng kanilang mga hayop ay mamamatay sa gabing yun. At daraan ang mamumuksa, ang anghel na mamumuksa. Pero ang lahat ng makitang may dugo ng tupa sa pintuan, lalampasan yun. So pansinin po natin, kung ikaw kaya ay isa dun sa pamilya nung panahong yun, palagay ko meron itong nag-aalinlangan Darating ang mamumuksa, sigurado kaya itong pag pinahirang ko ng dugo ito ay hindi kami maaano. Maaaring meron pong pamilyang nag-aalinlangan. Sapagkat hindi lahat ay maniniwala kaagad. At marahil meron ding pamilya na galak at nagpupuri, umaawit marahil ng mga pagsamba. At dumating ang gabi, at itong pamilya ng nag-aalinlangan ay maaaring kinakabahan sapagkat alam na nila yung mamumuksa na anghel na isinugo ng langit. Dahil palapit na palapit marahil yung panaghuyan, yung pag-iiyakan sa bawat tahanan ng mga Egyptians. At palagay ko po, hindi basta iyak yun na daing o impit. Palagay ko po, umaatungal yun. Dahil isip-isipin mo, ang panganay nilang anak na lalaki na kanilang pag-asa sa kanilang pagtanda, mamamatay at namatay nga sang-ayon sa ipinag-utos ng Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo ni Paraon. At marahil itong nag-aalinlangang ito, naku, malapit na. Baka hindi totoo itong dugo na ipinahid ko. Pero pansinin po natin, kahit nag-aalinlangan yon, lumampas yung mamumuksa doon sa bahay ng nag-aalinlangan. You know why? This is grace. It is not your faith, but it is the direction of the Lord. Though we live by faith, pero it is still the direction of the Lord. Ang tiningnan ng anghel ay hindi kung ano yung pananampalataya nung nasa loob ng bahay. Ang tiningnan ng anghel ay yung dugo. Kaya nga po ating unawain, ang dugo ng Panginoong Hesus Kristo, kung hindi ka pa man ganap na nakapaniniwala ng lubusan, yung dugo ng Panginoong Hesus Kristo ang siyang kapangyarihan kung bakit linalampasan ka ng mamumuksa. Amen. Until now, you are not consumed because of the blood of Jesus. Glory. Kaya nga, hintay-hintayin mo lang. Yang sakit na yan aalis. Hintay-hintayin mo lang. Yang kahirapang yan ay matatapos dahil yan ay panahon lang. At sa ibabaw ng lupa, walang permanente. Amen po ba? Kaya nga, ang gagawin mo, let your mind stay on Him. Let your mind stay on Him. Kailangan isip mo'y nakatuon lamang at nananatili ay sa Diyos. He loves you so much.
Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak, hindi kaya niya maibigay ang kailangan mong pantuisyon ng iyong 5 anak? Hindi kaya niya maibigay ang kailangan mong pambayad sa iyong mga pagkakautang? Naantala, pero darating ang sandali na ikaw ay magiging sobra. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, let your mind be focused on Him. Nakukuha niyo po. Walang permanente sa ibabaw ng lupa. Kaya ang lahat ng nakay Kristo, ang sabi po ng Colossians 2 o Colossians 3, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Your life is hid in Christ in God. So pansinin po natin, life that is hid in Christ. So, halimbawa po ang susing ito ay ikaw. At pansinin po natin, you are hid in Christ. Kita mo pa po ba yung susi? Hindi na. Dahil ikaw ay nakay Kristo na. And then, pansinin po natin, you are hid in Christ. So, suppose that this hand of mine or palm of mine is Jesus. And this is us. So us, hidden in Christ. So the us, the you and I, hindi nakita. Because we are hid. Tinago tayo kay Kristo. And Christ is hid in God. This is the Father. This is us. This is Jesus. So we are hid in Christ, and Christ is hid in God. So kita niyo po ba yung kamao ko? Hindi na. Ano po? So, pansinin po natin that the fighting is against God and Satan. So Satan cannot see us because we are hid in Christ, and Christ and us is hid in God. Kaya yung lahat na mangyayari sa iyo ay hindi mo ikasisira. Yung kabiguang nagaganap sa iyo ay hindi mo ikalulugi. Yung pagkakasakit mo ngayon ay hindi mo ikamamatay because you are hid in Christ and Christ in God. Amen po ba? So all you need to do is to start your mind to be focused on things above. Amen po ba? Bakit natin itutuon ang ating isipan sa mga bagay na nasa itaas? Oh, hallelujah! Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Nasaan daw po yung ating mga pagpapala? Nasaan daw po in Christ at nasaan daw po yung pagpapalang na kay Kristo? Nasa kalangitan. So you have to set your affection on things above. You have to seek the things that are above. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, yung employer mo, yung negosyo mo, hindi yan ang nagsusustento sa iyong buhay. Kasangkapan lamang yan ng Diyos. At huwag mong sasambahin ang kasangkapan. Do not worship and idolize the instrument. Our provision will always come from God because God has given us the power to get wealth. Amen po ba? He has given us the power to get wealth, and He will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya hindi apektado yung supply ng kahirapan. Hindi apektado ito ng anumang inflation or recession. Magre-recess tayo para mag-snack. Amen po ba? Kaya po ating unawaing mabuti. Trust God. Trust the love of God. Matatapos din po yung kahirapan sa iyong buhay.
At marami kang matutulungang mga maghihirap sa darating na